morning guys! It's Sunday and 10 a.m. Activity natin today is something interesting. Maybe hindi para sa lahat pero something new. Gagawa tayo ng review. Nagdadrive na tayo papunta dun ngayon sa bibili nating motor. Surprise na lang, surprise! Kung anong klaseng motor yung bibili natin. Actually, bigyan ko ng clue, pan-daily siya. Dahil sobrang kailangan ko na talaga po ng motor. Hindi po upra yung lagi po tayo nakasasakyan dahil ang dami po pong short trips araw-araw. At minsan mga malapit lang yung yung mga biyahe-biyahe ko at nakasasakyan pa ako. Ang hirap ng ganun. Pero bago ang lahat, ito po ang ating unit. Ibebenta ko sana sa inyo dito sa YouTube pero may bayar na po ito down payment na, pending na. So papaayos na lang muna natin yung aircon nito, papatingin muna natin tapos diretso na tayo dun sa may kasa na ang bilihan ng motor. Umaga pa lang, warm up na po ako. So ayun nga on the way na tayo dito sa may kasa ng bibili nating motor. Tingnan natin kung meron silang available na kulay ng unit na gusto kong motor. Ayan, so let's go! Laloma guys Itong lugar na to yung sikat sa mga lechonan. Lijas Lechon, nandito, Ping Ping. Ayan, ang dami niyan. Ay, hindi pala yan. Lechon kalawal. Labas pa yung tiyan ni Kuya. Original Pares Retiro. Tapos yung Noodle King. Sarap din dito sa Noodle King. Pati yung pares nila dito masarap din. Meron pang isang kainan dun yung Egois. Mga sislingan naman yun. Masarap din dun. Tapos sa pagkakaalala ko dati, ang mga server nila dun yung mga Aita, mga bata. Dito tayo nagtapos nakabili nung sa may Honda Prestige Traders. Motor trade sa may Mayon to QC na siya banda. So ayan tapos na yung mga paperworks. Ibababa na lang nila yung unit and then pwede na tayo mag-start mag-grinding in tandem. So ito na nga po nailabas na yung ating motor ADB 160 2025. Doon na natin siya gawa ng full rev sa shop na natin siya. Yung ating ADV 160 2025 kakakuha lang po natin yan kanina. So madumi pa siya kasi kakuha ko lang tapos di ko naman naka-wash and wala naman akong pakialam. For the for the vlog lang naman to. Tsura niya first day, ayan, that's stock. Sa mga interesado na maybe in the future gusto mag-purchase nito, kung curious kayo kung magkano inabot nito is 168,300 pesos ang inabot ko dito. Tapos plus 3,100 sa registration. Ayan yung price niya. So, ang inclusions nito nung kinuha ko is dalawa yung susi niya na ganito. Ayan, dalawa yung susi niya ganito. Tapos, meron na siyang kasamang isang full face na helmet at isang half face na helmet. Sa mga features nito, ang dami na gumawa ng vlog about dito. So, doon nyo na lang tingnan. Gusto ko lang talaga rito yung may yung personal view ko dito sa motor. Ayan. Kanina nagka-problema lang, akala namin ayaw mag-start. Yung pala, pagbago ata siya, kailangan sobrang diin nito. Tapos tsaka mo i-click yung push start niya. Yan na mo problema kami kanina, akala namin sira agad Sample ito, start natin. Sige natin. Ayan, sobrang higpit. Ayan lang, ganun lang siya. Ang exhaust niya medyo tahimik. My thoughts about dito, first day is komportable, tapos yung spring niya kasi siya batawag dito sa shocks na to, actually di ko alam basta parang upgraded to dahil yung normal real shocks ng mga motor gaya ng mga sinauna, like yung mga click hindi naman ganito parang may ganito siya.
Ayan. So, I guess nakakatulong yun. So, ayun, pagka binili mo siya, dalawa yung susi, tapos dalawa to, yung code nung motor para mapa-start mo siya. At ito, yung pang-open ng upuan. So, ang gagawin mo dito is, tulak mo lang siya pa ganyan, and then, ayan na siya. Bubuksan mo na yung upuan niya. I think kailangan yata nakapatay yung ano. Hindi ako sure So, lagi nga pala ninanakaw to. So, may manabibili naman sa Shopee na pang anti-theft. Meron yan. So, sa mga may hindi alam dyan, ang height ko is 5'11". And ito yung tsura niya pag nakastand siya. Ayan, ganyan siya. So, ako medyo flat foot pa rin, pero medyo konti na lang aangat na yung ano ko eh. Pero yan, flat footed pa rin ako. Tapos pagka tinanggal mo na, abot na abot. Perfect itong height ng motor na to sa personal height ko dahil medyo may pagkamataas siya. Pero kayang-kaya to kahit kasi yung pinsan ko na babae, siya yung nag-drive na to kanina. Nung nakastand siya na ganito, medyo ano na, naka-tiptoe na siya, pero nung tinanggal na yung stand, abot niya naman, tsaka flat din naman yung paa niya nung ano. So, eto kahit maliit na tao ka, hindi naman ito ganun kahirap i-drive. Medyo malaki siya tignan, tapos pansin ko dito is yung handlebar niya, parang, well, good thing sa akin yun, parang masyadong mahaba, medyo mahaba, perfect niya ba? Ayan. Ganun siya. Yung iba kasi mga nagmumotor, tinatanggal nila to. Ako trip ko to eh. So, ang kwento nito, kanina, ang tagal ko nang gustong bilhin to. Hindi ko lang siya ma-avail nung una dahil may ginagamit pa akong motor eh. Pero matagal ko nang crush tong motor na to. Eh, nagkataon, yung tito ko, kinuha niya sa akin yung motor niya dahil bebenta niya raw. Kaya, ayan, binili na natin to. Actually, nagpaplano ako na mag-start ng motovlog using this motorcycle. Pero hindi pa ako ganun ka-sure kasi una sa lahat, ang motor kasi sa akin parang from point A to point B, ganun lang. So, hindi naman ako yung parang gaya ng iba dyan na parang hardcore na motorista talaga, ganyan. Kasi kumpleto ako sa gamit eh. Meron ako nito, Action Pro 5. Meron din akong mic, meron din naman akong helmet, diba? Parang, why not? Try natin. So, maybe in the future. Tapos, isasama din natin dyan yung isasama ko din sa video yung maintenance nito. Actually, as much as possible, gusto kong iwan to na panatili na stock lang tong motor na to. Pero, tignan natin in the long run. Right now, ang gusto ko lang talagang ilagay dito is yung, ayan, kanina, na-order ko na yan sa Shopee. Kasi ninanakaw daw talaga palagi to. Pero wala namang problema dahil ipapark to sa garahe palagi. Pero, syempre, from time to time, iiwan mo sa labas to eh. Hindi mo masabi. Talagang kinukuha daw yan. Hindi naman siguro masyado mahal yan, pero parang ang hirap makahanap niyan dahil sa parts yan eh. Tapos, cellphone holder. Hindi naman ako magaling sa daan eh. Bukas, bibilan natin to ng box to dito. And then, after nun, hindi ko na alam. Eh nga, ganyan sabi ko, gusto ko maging stock lang tong motor na to dahil ayoko nung masyadong maraming abu-abubot sa motor talaga eh. Kasi tingnan nyo naman, oh. Well, para sa akin ang ganda na nitong motor na to eh. As is, ganyan pa lang, ang ganda na eh. Yung mga iniisip kong ilalagay ko sa ngayon is pang ano na lang yun eh, parang essentials ko personally. Diba? Pero yung kumbaga mga pamporma ganyan, wala naman na siguro. Pero tingnan natin, hindi natin masabi yan eh. So sa mga nagtataka kung magkano inabot tong motor na to, merong lower model dito which is yung ADB 150. 2 valves ata siya, pero to 4 valves na kasi to. Ang dami ko napuntang mga kasa. Parang feeling ko wala na masyadong ADB 150. Pero hindi ako sure. Sticker price nitong kotse, ang motor na to is 168,300. Tapos kay Histro, inabot siya ng 3,100 for 3 years. Wala naman na, yun na lang ang babayaran mo. Pagka installment, ang down payment mo is 26,000, tapos ang monthly mo is 17. Ganyan, pag 1 year, yung the rest, hindi ko na, sure. Yung ORCR nito, makukuha mo daw within 2 to 3 months. Pero ang sinasabi nila, usually daw 2 weeks na kukuha na. Tapos ang nakuha kong helmet kanina is isa lang, pero ang inclusions talaga niya, 2. So, may message na lang daw nila ako pagka may
another stock na ng helmet. So ito yung mga kasama niya, mga papeles. Yan, nandito. Manual, basic tools, yung 14, tapos pang spark plug. And then ito yung temporary permit. Ganon. So battery niya, like the usual, dyan po nakalagay. Ito yung full face na helmet. Medium size to, pang babae. Yan, hindi siya nagkasya. So, yung full face helmet ko is XL. So, alam nyo na, hindi siya magkakasya. Half face helmet ang nagkakasya dito. Dahil yung inclusion na helmet sa akin kanina, nagkasya dito. Siguro gusto kong bilan to ng seat cover. Kasi may mga pusa dito sa lugar namin. Tapos, baka lang sampahan ganyan, napunit. So, as much as possible, natin siya as stock. Another features nito, siguro makikita nyo to sa ibang vlog na ano, pero kasama ko na rin. Ayan, naka-off siya ngayon. Pero yung automatic natin. So, kunwari, maandar. Tapos, full stop ka. Pag nag-zero yan, supposedly, mamamatay dapat yan eh. 5, yan, ang 35 na tayo kanina. 0. Ayan, namatay siya. Ngayon, pag namatay siya gano'n, kunyari, nasa stoplight ka, namatay na ganyan, hindi mo na kailangan i-start. So, parang pipigay mo lang ng konti yung gas, buhay na ulit yung motor. Eh, yung ano kong features ito na nakakatuwa. Maliban dun, yung motor, mabilis, torquey siya. Ang pinaka nagustuhan ko dito is upuan nito, yung seating position ko dahil ang dami ko nasakyang motor na feeling ko lagi akong hinahatak pababa nung upuan. Kahit NMAX, kung ano-ano pa man, laging puro pababa yung hatak sa akin. Pero ito, walang sakit sa likod, tapos talagang steady ka lang doon sa pwesto mo. Ang sarap i-drive. So nakakaisang araw pa lang tayo dito. Tingnan natin. Next time, gagawa ulit ako ng vlog na parang 6 months review, mga ganon, ganyan. Tingnan natin kung saan tayo dadali nung content ko about dito sa motor na to. So, ayun lang. Wala naman talaga akong alam sa motor, sa totoo lang. Sana panoorin nyo yung mga next vlog about dito sa motor na to, yung mga upgrades natin. Tapos, tatry kong i-vlog yung mga ilalagay ko dito ng gamit. Tapos, susubukan din, pag na-braking ko na, susubukan ko din siyang i-dalhin sa road trip. Yan, subukan natin. Hindi naman masyado malayo kasi hindi ako sanay mag-road trip ng ng mga motor na ganito eh. So, yan, try natin. Dami akong pwedeng gawing content dito. Ito yung pinaka-start pa lang. So, let us see. Magto-12 na. Thank you sa mga panonood nyo na itong aking napaka-ikling vlog. And then sana yung mga next vlog ko about dito panoorin nyo. Ayun lang. Peace.